Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Dito na tayo. Dito naman tayo kay General Torre. Ano ba nangyari dito kay General Torre? General. Ano yun? Hindi ako naniniwala kay Tulfo. Ako, unahin ko na kayo. Hindi ako naniniwala kay Montulfo. Ang sabi kasi ni Montulfo, si Torre daw, lumaki na ang ulo. Naging arugante na daw si Torre. Mga kabunyog, sabi ni Montulfo. Alam naman natin si Montulfo. Si Montulfo kapatid ni Erwin at ni si Rapi. Itong si Rapi sa si Edwin, pareho ito nag-aambisyon maging presidente, sa totoo lang. Kasi nga, walang pambato ang administrasyon sa presidente sa 2028. Mahina naman si Romualdez. Wala namang Marcos nang pwedeng kumandinato. Bata pa si Sandro Marcos. Hindi pwedeng magre-eleksyon si BBM. Si Amy Marcos naman, hindi naman katanggap-tanggap yan kila PBBM. So wala nang Marcos. Si Romualdez naman, wala rin si Romualdez. Sa survey, ang layo. Parang mitrang lalabas niyan sa Jody Benicia. Matatalo lang yan sa eleksyon. So, isa sa mga nakikita na pwedeng imanok ng Marcos, either si Rapi Tulfo o si Erwin Tulfo. Ang problema, mayroong lumilitaw na bagong pangalan. Mayroong lumilitaw na bagong pangalan. Si Torre. Si Torre. Lumilitaw ang pangalan ni Torre. Pwede siyang gawing pambato ng Marcos. Ang isang ang pinopropose, Risa Hontiveros ang presidente, Torre ang vice-presidente. Kumbaga magsasanib yung Dilawan sa kayong Marcos camp. Mayroong ganun. So ngayon, biglang-bigla, ito tinitira na ni Tulfo si Torre. Ako sa tingin ko, parang nagiging threat kay Tulfo si Torre. Kaya tinitiran ni Montulfo. Ako ganun yan. Tingin ko yan. Kasi si Torre, lumalakas ang pangalan. Parang posibleng alternative sa Tulfo. Pwedeng pag-isipan ng Romualdez at ng Marcos, wag na si Tulfo ang imanok natin. Total, hindi na nanalo si Erwin Tulfo. Hindi nag-top na chair. Dapat sana top na chair siya noong 2025. Dapat si Ben Tulfo, Bitag, dapat nanalo. Ay hindi na nanalo si Ben Bitag Tulfo. Hindi nag-top na chair si Erwin. So ang iniisip nila dyan, baka pwedeng si Torre. Ngayon nga, may nakita tayo. May mga nakalagay na sa sasakyan. May mga nakalagay na, Torre. Mayroon ng mga sticker na Torre. So ngayon, malamang itong si Montulfo, sinisiraan na si Torre. Ang sabi ni Montulfo, mga kabunyog, mga kababayan, General Torre, lumaki na ang ulo mo. Arugante ka ng masyado. Yan yung sabi ni Montulfo. Ako sa tingin ko naman, hindi naman totoo yung sinasabi ni Montulfo. Baka naman sinisiraan lang ni Montulfo si Torre kasi nga parang nagiging kompetensya ng Tulfo si Torre sa posibleng imanok ng administrasyon sa 2028. Pwede yan. Pwede yan. Kaya ngayon sinisiraan na ni Montulfo. Ako lang tingin ko lang. Tingin ko lang. Pero sa isang banda rin ganito. Ano ba talagang nangyayari? Nag-aaway ba si John Vic Rimulya at saka si Torre? Kasi ang sabi doon sa artikulo ni Montulfo, di ba ang Secretary ng Interior and Local Government si John Vic Rimulya? Ang PNP kasi under yan ng DILG. Under yan, nakapailalim yan sa Department of Interior and Local Governments. Kaya ang immediate na boss ni General Torre bilang PNP chief, yung secretary ng DILG. Ngayon, ayon doon sa mga kumakalat, may mga inappoint si Torre, may mga dinesignate na mga opisyal, reshuffle ng PNP, hindi raw nagustuhan ng NAPOLCOM. Hindi daw nagustuhan ng NAPOLCOM, National Police Commission. Ang problema, hindi naman talaga saklaw ng NAPOLCOM ang appointment sa PNP. Wala naman, hindi naman, oversight lang ang role ng NAPOLCOM. Masyado namang National Police Commission.
Hindi naman kailangang aprubahan ng NAPOLCOM yung mga reshuffle sa PNP. Kapangyarihan naman talaga yan ni Torre. Ha? Ano bang issue doon? Bakit? Kailangan ba ni Torre magpaalam sa NAPOLCOM? Hindi naman ganun ang role ng NAPOLCOM eh. Sa batas, ang National Police Commission, oversight lang yan. Hindi naman yan, hindi subject sa approval ng NAPOLCOM ang mga reshuffle. Hindi ganun yun. Ano bang pinapalabas ng mga nagsasabi na yan na hindi na daw nire-respeto ni Torre ang NAPOLCOM? Hindi naman talaga saklaw ng NAPOLCOM ang gawain na yan. May power naman talaga at may authority ang PNP chief. Ang power ng NAPOLCOM oversight lang. Hindi subject sa approval ng NAPOLCOM ang mga reshuffle saka mga pagbabago ng mga assignments within sa PNP. Within yan sa power ng PNP chief. Paano ka magiging effective na PNP chief kung wala kang power na mag-reshuffle ng mga tao mo? Alam nga namang pagdating mo, ganyan yung setup ng organizational setup ng PNP. Si ganito nakalagay dito, si ganito nakalagay dito. Panahon yan ni Marbil. Pag upo mo ngayon bilang PNP chief, meron ka din naman power at authority magbago niyan. Kaya lang, ang sinasabi ni Montulfo, hindi daw gusto ni Jun Vic Rimulya yung mga ginawa ni Torre. Kaya nagkakaroon daw sila ng turf war. Sa tingin ko, intriga lang naman ni Montulfo yun. Intriga lang yan ni Montulfo kasi nga si Montulfo gusto niya na yung kapatid niya, either si Erwin Tulfo o si Rafi, tumakbong presidente sa 2028. Ang bato ng administrasyon. Ay mukhang nagkakaroon ngayon ng mga nagtutulak na si Torre na lang ang ibang bato. O yun. Medyo sinisiraan na ngayon si Torre. Pero sa isang banda rin, ito rin ang masasabi ko kay General Torre. General Torre, nagkatabi tayo noong hearing doon sa Kongreso. Nagkakilala tayo ng panahon na yon. Sana makarating sa iyo tong advice ko. Sana makarating sa iyo. General Torre, kung maraming beses kitang sinaluduhan, maraming beses kitang pinagtanggol. Panahon pa noon ng kay Kibuloy, nung hinahanap mo si Kibuloy, sinisiraan ka na wala naman daw mangyayari sa ginagawa mo. Hindi. Ako, naniwala sa iyo. Alam nyo yan, mga kabunyog. Alam nyo kung paano ko pinagtanggol si Torre doon. Dito na naman sa pag-aresto kay Duterte, sinuportahan ko na naman siya dyan. Tama yan, General Torre. Nung nagkaroon ng pagdinig, hearing sa committee ni Amy Marcos, saludo na naman ako sa iyo, General Torre. Wala akong sinabi sa iyo na negative. Pero sa pagkakataong ito, General Torre, unsolicited advice, dahil hindi naman ako ma-influensya sa iyo, nagkita lang tayo unang pagkakataon noong hearing sa Kongreso. Sandali lang tayo nagkausap noon. Pero itong masasabi ko, General Torre, maraming pwede pa talagang mangyari sa iyo. Pagdating ng panahon, malay nga natin, kunin ka sa politika. Parang katulad ni Bato. Pero ang pakiusap ko lang sana sa iyo, General Torre, yung record mo, kung anong tama, gawin mo. Kung anong tama, kung anong para sa bayan, ipaglaban mo. Susuportahan kita dyan. Pero sana rin talaga, hindi ka magbago. Yun. General Torre, sana hindi ka magbago. Nasa likod mo kami. Pero wag kang magbago, sabi ni E. Ano yan? Hindi ako naniniwalang lumaki ang ulo mo. Hindi ako naniniwala. Paninira lang yan sa'yo ni Montulfo. Pero sana nga, wag lumaki ang ulo mo. Yan ulitin ko Hindi ko sinasabing lumaki na ang ulo mo. Hindi ako naniniwala doon. Pero sana nga, wag lumaki ang ulo. Wag kang lamunin ng iyong posisyon. Wag kang lamunin ng kasikatan mo dahil marami ang nagtutulak sa iyo ngayon. Nung isang araw, may meeting akong inattendan. Ang gusto nila, ikaw daw, i-drumbeat na posibleng maging vice president sa 2028 or kaya president. Sabi ko, okay lang, sige, ano natin. Kaya lang, sana General Torre, sana, wag kang magbago. At sana manatili kang naninindigan kung ano ang tama para sa bayan. Kung ano ang mabuti para sa bayan. Panindigan mo yan. Live ito, Kabunyog Roy Hukaban.
Ano yan? Ano yan, General? Saludo kami sa iyo. Ha? Kaya lang, yun nga, ako hindi naniniwalang lumaki na ang ulo mo tulad ng sinasabi ni Montulfo. Pero sana nga, wag lumaki ang ulo mo. Yun. At sana, patuloy mong panindigan ang tama para sa bayan. Yun. Kasi ako, ganun ang bunyog. Ganun si Attorney Enzo. Ha? Kung ano ang tama at para sa bayan, yan ang ating ipaglalaban. Ha? Okay? Ako, ano yan, pinagtatanggol ko. Yung desisyon mo na kung anong reshuffle, paano ang nakikita mong maganda para sa PNP, gawin mo. Hindi naman talaga under ang PNP chief ng NAPOLCOM. Hindi naman yung nakikita ng salamat Royo Caban sa donation mo Yung nakikita ng PNP chief na reshuffle, hindi naman subject to na approval ng NAPOLCOM yan. Wala namang ganyan. Okay? Okay, sige, mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.